Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto. Nagliyang kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dulang. Love and Memories. Na-ospital ang itay ko, pero wala silang pambayad sa ospital. Kaya pinuntan ako nina para humingi ng tulong, pero tumanggi ako na magbigay kung para kay itay rin lang. At umalis si inay na walang nagawa, kundi humingi ng tulong sa kapitan. At lumipas ang ilang buwan, ay lumantad si Rani na isang bading. Kinausap ko si Rani para ibalik sa dati ang pagkatao. Pero tumanggi siya. Kaya naisip kong magpakamatay. Kaya hindi ako kumain. Jane, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Kumain ka na para hindi ka manghina. Wala pa akong ganang kumain, inay. Kaya hayaan niyo na po ako. Anak, kung ano man yung gumugulo sa isipan mo, sabihin mo naman sa akin. Handa kami ng tatay mo na tumulong sa iyo, anak. Sige na, ano yan? Inay, masyado po akong nasaktan. Mahapdi ang puso ko. Dahil ang lalaking nagpatibok ng puso ko ay naging bading. Kaya bigo ako. Bigo ako, inay. Tama na yan. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, kumain ka na para babalik ang lakas mo. Hindi na, inay. Wala nang silbi ang buhay ko. Dahil wala na yung inspirasyon ko. Kaya mas mabuti kung mamatay na ako. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Paano kami ng itay mo? Hindi ka ba naaawa sa amin? Sinong mag-aalaga sa amin kung sakaling nagkasakit kami? Hindi na namin kayang magtrabaho ng tatay mo, anak. Pwede ba magsalita ng ganyan? Ewan ko, inay. Pero wala na akong ganang mabuhay pa. Patawad po. Hindi ko kayang sakit ng puso ko ang darama ko ngayon. Hindi lang iisa ang lalaki dito sa mundo. Marami ka pang matatagpuan na higit sa kanya. Kaya isipin mo rin ang aming kalagayan. Inay. Bakit? Ang dibdib ko. Ano? Hindi ako makahinga. Diyos ko, ano nangyayari sa'yo, anak? Pedring, halika rito! Tulungan mo ang ating anak! Tumawag ka ng tricycle! Isugod natin sa ospital si Jane! Pedring! Tulungan mo kami! Dalian mo! Pedring! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Kumusta na yung anak natin? Grabe bang kanyang sakit? Hindi naman. Kaya lang, paano kaya to? Wala tayong perang pambili ng irereseta ng doktor. Huwag kang mag-alala. Ibibinta ko yung sinasaka kong iba para may panggastos tayo sa pagpapagamot kay Jane. Ha? Gagawin mo yun, Pedring? Akala ko ba'y nasusuklam ka kay Jane dahil hindi ka natulungan noon? Oo, noon yun. Pero ngayon, hindi na. Kahit na pinagdamutan niya ako, ang importante ngayon, Leon, ay maligtas yung anak natin. Salamat, Pedring. Mahal mo rin palang ating anak. Sa kabila ng nagawa niya sa iyo noon, nagalit siya sa iyo.
Alam ko, pero hindi ko siya masisisi. Dahil malaki rin ang kasalanan ko sa kanya. Hindi ko siya inintindi sa kanyang kalagayan. Sige, wag mo nang isipin yan. Basta, tulungan mo lang ang ating anak natin na para gumaling siya. Sigurado na maiintindihan ka niya. Sana nga, Leona, para maayos na ang samahan namin dalawa. Maging masaya at magkaunawaan kami sa bawat isa. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Mabuti naman at kunti pa ang tao. Kailangan ko nang bumili ng gamit para sa panganganak ko. Yung lampin, damit at iba pa, ihahanda ko na. Ang hirap pala ng magbuntis. Lalo ngayon at malapit na akong magsilang. Arlene! Sandali lang! May tumawag sa akin. Sino kayang babaeng ito? Hindi ko kilala. Pero bakit alam niyang pangalan ko? Naku, Arlene. Buti nakita kita dito. Oh, kumusta ka na? Huh? Pasensya ka na pero di kita kilala eh. Sino ka ba? Ha? Hindi mo ako kilala? Ako ito na dating si Rani. Pero ngayon ay Queen Minnie. Nag-asawa ka na pala at buntis ka na. Pwede pa tayong maging magkumare. Ikaw si Rani? Nagbago ka na? At tinutuo mong maging babae? Oo nga pala, Arlene. Si Jane nasa ospital ngayon. Baka gusto mong dalawin. Ano? Nasa ospital si Jane? Teka, ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Pero mamayang hapon ko siya dadalawin. Dahil may importante pa akong lakad ngayon. Sige muna na ako, Arlene, ha? Bye! Naku, hindi ko akalain na inilantad na ni Rani ang tunay niyang pagkatao. Sa bagay, yun ang gusto niya. At desisyon na magbago para sumaya siya sa buhay. Walang makakapigil sa kanya. Ang mabuti pa ay daanan ko na lamang si Jane para malaman ko kung ano talaga ang nangyari sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aling Leona, saan po ba ang kwarto na kinaroroonan ni Jane? Mula dito sa kinatatayuan ko, pumasok ka doon sa pangatlong kwarto. Ikaw munang bahala sa kanya. Bibili ako ng gamot sandali. Ganun po ba? Sige po, Aling Leona. Bumili na po kayo. Tutuloy na po ako doon sa kwarto niya. Sige, pupunta na ako sa parmasya para mabili ko na ang gamot na kailangan ni Jane. Natutulog pa po ba si Jane? Hindi kaya ako makaistorbo sa kanya sa kanyang pagpapahinga? Hindi, gising yun. Siguradong nagsisilpon yun. Sige na, tumuloy ka na lang. Sige, salamat po, Aling Leona, ha. Sana gumaling ka agad ang kaibigan ko para matulungan ko kung ano man ang kanyang problema. Bakit siya nagkasakit? Alam mo, kung nakinig lang siya sa akin noon, hindi sana nangyari sa kanya yon. Pero hindi ko naman masisisi yung anak ko. Baka makaisip pa siya ng masama. Kaya kausapin mo siya, ha, Arlene. At alamin mo kung sino ang lalaking kinababaliwan niya. Opo, Aling Leona. Talagang kukumbinsihin ko siya na limutin na niya ang anumang problema niya.
Bes, Jane, bakit? Anong nangyari sa'yo? Huwag mo namang sayangin ang buhay mo sa walang silbing tao. Di ba naranasan mo rin ang mabigo? Masakit pala. Di ko kaya ito eh. Sinabihan naman kita noon, hindi ba? Na wala kang mapapala kung magmumukmuk ka lang sa bahay ninyo. Kala ko, pinakinggan mo ang payo ko. Yun pala, sisirain mo lang ang buhay mo dahil lang sa kanya. Ang dami ka namang makilala dyan eh. Oo nga, Bes. Nagdilim kasi ang paningin ko at di na ako nakapag-isip ng mabuti. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ko pwedeng pag-aksayan ng panahon ang taong di ko pwedeng angkinin. Yan ang magandang naisip mo, Bes. Basta't magpakatatag ka lang. Dahil may magulang ka pa na nagmamahal sa'yo. Hindi ka nila pababayaan. Oo nga naman, Bes. Salamat din sa'yo, ha? Teka, sino pang nagsabi na nandito ako sa ospital? Alam mo, Bes, munti ko na siyang hindi makilala eh. Sa biglang tingin, ay isa siyang babae. Yun pala, ang bading na si Rani. Nasa lubong ko dun sa mall na bumili ako ng gamit para sa aking panganganak. Ha? Siya pala ang nagparating kay Arlene na nandito ako sa ospital. Pero hindi pa ako dinalaw. Kala ko, ang turing sa akin ay kapatid. Yun pala, hindi. Naku kapatid, pasensya ka na ha, di kita nadalaw ka agad. Dahil may importanteng lakad ako kanina. Si Arlene, dumalaw na ba? Sinabihan ko siya eh. Oo. Salamat din sa pagdalaw mo, Queen Minnie. Dinalaw mo ako. At si Arlene, dumalaw na rin kahapon. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? May sakit ka bang grabe? Wala naman. Trangkaso lang. Kaya lang, nagkaroon ng komplikasyon. Kaya isinugod ako dito sa ospital. Kung alam mo lang na ikaw ang dahilan. Pero, hindi ko masabi. Oh, hindi ka na uminik dyan. Ano bang iniisip mo? Ang boyfriend mo? Hindi ka pa niya dinalaw? Wala namang nagkakagusto sa akin. Siguro ikaw, may boyfriend na? Oo naman kapatid. Alam mo, siya yung kasama ko kahapon. At nag-enjoy ako na kasama siya. Ha? Naranasan mo na pala ang magmahal at mahalin? Oo naman. Kaya dalian mo na ang maghanap ng boyfriend para matikman mo ang tamis ng pag-ibig at mararating mo ang langit. Ano? Totoo ba yan? Sa bagay, hindi na ako magtataka na mahalin ka agad dahil maganda ka at malambing ka pa. Tama ka dyan, kapatid. Dapat na malambing ka para hindi ka iwan ng iyong mahal at laging hanap-hanapin ka kung maibibigay mo ang ligaya sa kanyang buhay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Leona. Kailan ba lalabas si Jane? Para makakuha ko ng pambayad. O saan ka naman kukuha ng pera? Isasangla mo ba yung lupa natin? Naibinta ko na nga eh. Kaya kung kailangan na ng pera,
Di, madali nang kumuha ng pera ngayon. Ano bang sabi ng doktor? Pwede naman siyang lumabas. Siya nga pala, mamayang hapon kakausapin ko na yung bumili ng lupa. Ibibigay na yung pera na napagbintahan ko. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Kahit hindi ka tinulungan, tutulungan mo pa rin si Jane. Siyempre, alam mo, malaki yung pagkukulang ko sa anak natin dapat lang sa pagkakataong ito bumawi man lang ako sa kanya. Dahil nag-iisa siyang anak natin. Alam mo, Pedring, sa gagawin mong ito na nagmamalasakit ka kay Jane, sana mawala na ang galit niya sa'yo at magkaunawaan na kayong mag-ama para maayos na ang relasyon ninyo bilang mag-ama. Tama ka. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya kailangan magkasundo na kami ng anak natin para magkaayos na kami at ang pamilyang ito. Salamat sa inyo. Akala ko ay mamamatay na ako. Gusto ko pang mabuhay. Alam mo, anak, mahal ka namin ng itay mo. Kaya nga gumawa ng para ng itay mo para maligtas ka. Ha? Saan ba kayo kumuha ng pera na pambayad dito sa ospital? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Marami kaming kamag-anak na nilapitan. Pero naghihirap din sila dahil wala silang trabaho. Ano? Kung ganun, umutang kayo ni Itay doon sa nagpapa-interes? Hindi. Kundi ang itay mo ang nag-isip ng paraan. At iyon ay ang pagbibenta ng ating lupain doon sa bandang Kanluran. Ano? Si Itay? Ginawa niya yun? Para sa akin? Kahit hindi ko siya natulungan noon? Oo, anak. Para mailigtas ka lang. Pero wag mo nang problemahin yon. Ang importante sa amin ng itay mo, buhay ka. Dahil mahal na mahal ka namin ng itay mo Inay, mahal din pala ako ni Itay. Ang alam ko, galit siya sa akin. Hindi na ngayon, anak. Naiintindihan ka na niya. At hindi ka na niya pagbabawalan sa gusto mo. Kumusta na, anak? Ang pakiramdam mo, magaling ka na ba? Itay, patawarin ninyo ko. Dahil pinagdamutan ko kayo ng tulong noon. Pero ipinakita pa rin ninyo ang iyong pagmamahal sa akin. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Salamat. Maraming salamat sa inyo, Itay. Inay. Tama na yan. Huwag ka na gumiyak. Nauunawaan naman kita Naiintindihan kita. Sana maunawaan mo rin ako. Tawagin mo ako sa ginawa ko noon. Pagmamalupit sa'yo. Itay. Itay. Salamat. At naintindihan ninyo ko sa ginawa kong yun sa inyo. Diyos ko, maraming salamat po. At hindi ninyo ako pinabayaan. Salamat po sa inyo. Hindi ko natupad ang pangarap ko
na makipagrelasyon kay Rani dahil naging bating siya. At dahil hindi ko nakaya ang pagkabigo ko, ay naisip kong wakasan ang buhay ko. Pero ang mga magulang ko ang gumawa ng paraan para mailigtas ang buhay ko. At ang itay ay humingi ng tawad sa akin. Kaya naayos na ang relasyon namin ng aming pamilya. Masaya na ako ngayon sa buhay ko dahil nakahanap na rin ako ng nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Jean. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Jane. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming isa sa dula. Dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.